Welcome back to Good Morning Boss. At ngayon ng umaga, may mga makakapanayam tayo kung kahapon po ay nakausap natin ang mga Yolanda survivors mula po sa may Tanawan Leyte. Ngayong umaga naman nakikilalanin natin ang mula sa Tacloban at aalamin natin ang kanyang naging karanasan at babahaginan niya tayo ng magagandang siguro mga experiences niya sa nangyari at syempre yung mga napulot niyang aral. So this morning makasama po natin si Alvin de la Cruz, isa pong Yolanda survivor mula sa Tacloban. Good morning, Alvin. Good morning po. Welcome to Good Morning, Boss. Yeah, it's nice to be here. At syempre, umpisahan na natin kasi alam mo, Alvin, kahapon may mga nakapanayam kami mula sa Tanawan Leyte. Medyo naging emotional ang aming interview dahil talagang mga bata sila at medyo na-trauma sila at talagang hindi pa rin talaga sila nakaka-move on dun sa nangyari. Pero gusto na nila talaga mag-move on totally. So, ikaw, anong naging experience mo mula naman sa Tacloban? Bali sa amin sa Tacloban, nung gabi, prior ng bagyo, we prepared yung food namin for the following day kasi in-expect namin na ilaw, baka kung ano lang ba yung eventuality. So, in-expect mo na parang, ordinary bagyo lang naman ito. Hindi mo talaga, kahit sinabi na malakas siya, hindi mo in-expect na ganong kalakas, tatama? Actually, we are seated sa heart of the city ng Tacloban. Yung namin, yung bahay namin is 5 blocks away from yung sa coastal. Pero inabot pa rin kami ng baha. That was unexpected, unprecedented kumbaga. Kasi ang information na nakarating sa amin, those people who are living on the coastal area, yun ang dapat evacuate. Okay, so hindi kayo nasabihan na pati yung mga kahit nasa gitna? Yeah, hindi po ma'am. So paano nangyari? Binahaba tayo, umakyat tayo sa mga bubong? Paano yung naging natin? Ano yung naging experience natin yung pagpasok ni Yolanda sa Tacloban? Nung early morning noon, mga 6 a.m. ng umaga, malakas na po yung hangin, malakas na rin yung buhos ng ulan. Kami ng ate ko, may tindahan kami, yung bahay namin. It's a 3rd-story house, old house. Kaming dalawa ng ate ko, dun kami sa may tindahan. Pinipigilan namin yung bugso ng hangin. Para hindi masira. Sobrang lakas na talaga. Yep. Para hindi lang po mabasa yung mga namin kasi sari-sari store kami. So kami ng ate ko, dun kami sa harap ng tindahan, naglagay kami ng tinatawag yan sa amin na parang lawanit ba yun? Sa inyo, it's called bato o basta pangharang pangharang para lang, hindi umano ng hangin. Kahoy yun eh. So hinahawakan namin. During that time, ang lakas-lakas ng hangin. Sabi ng ate ko, hawakan lang natin ito para hindi pumasok yung lakas ng hangin at hindi matumba yung mga lalagyan namin ng paninda. Nung time na yun, early morning, hindi pa siya masyadong malakas pero may hangin na. Pero nang akala namin ganun lang talaga kalakas. Sabi niya, dito lang tayo para may magbabantay ng tindahan. Pero yung lakas ng hangin, kakaiba eh. Parang may nagtutulak na tao dun sa likod. Oo, at saka sabi nila parang may mga naririnig ka raw na parang halimaw. Parang the wind is whistling. Parang sumisipol. Pero umakyat ba tayo sa bubong? Hindi Nagstay pa. ba tayo? Hindi pa po, ma'am. Nung time na kasi ng morning na yun, napansin ko na sa panan ko may tubig na. Sabi ko sa ate ko, may tubig na. Ano ito? Saan galing to? Sabi niya, baka sa drainage, baka ganyan, lang. Narinig ko yung pamangkin ko, nasa may pintuan siya. Sabi niya, Uncle, may tubig na pumapasok. So, ako tumakbo ako, hindi mo ko yung kapatid ko, tumakbo ako doon. Nang makita ko na malakas yung agos ng tubig papasok ng bahay, tinawag ko na yung ate ko, ate, pasok ka, dito na lang tayo sa taas. Yung nanay ko naman, nandun lang siya sa may sala. Sabi niya, hindi, lagyan nyo ng kahoy para hindi pumasok yung tubig. Sabi ko, hindi, imposible yan kasi malakas tumataas yung tubig. Sabi ko, akyat ka na. So umakyat kami, doon kami sa 2nd floor. Iniwan na namin yung sa 1st floor na may pumapasok na tubig. Bukas na rin yung pinto dahil sa lakas ng hambalos ng hangin. Talagang nasira yung mga doorknob, sila. So sabi ko sa nanay ko, bababa muna kami kasi isi-secure muna namin, baka may pumasok na ibang tao or kasi sa isip mo during that time, hindi mo naiisipin kung anong mawawala. You won't think about... Siyempre, iniisip mo na rin yung buhay mo, yung pamilya mo, kung paano kayo makakasurvive. Bumaba kami ng ate ko. Pagbaba namin, hanggang tuhod na yung tubig.
So sabi ng ate ko, ilock mo lang yung gate, ilock mo lang, tapos akit tayo ulit. Pabalik na kami ng second floor nang makita namin yung mga cabinet namin na natutumba, yung piano namin tumba na rin, yung TV na nadala na rin ng tubig. So sabi ko, wala tayong masisave kahit na so akit na tayo. So kami lahat, ako, yung mama ko, yung mga kapatid ko, yung pinsan ko, yung mga anak ng pinsan ko, doon kami sa second floor. So at least safe kayo, may second floor kayo. Unlike yung iba but the fear was there. Kasi sa lakas kasi ng tubig, I for myself could speak na gusto ko na may pumuntang rescue sa amin. Kasi the fear is really high. Pero, to cut the long story short, no, anong naramdaman mo nung mga panahon na yon? Anong iniisip mo? At nagdadasal ka ba? Anong tumatakbo sa isipan mo ng mga panahon na yon? Actually, nung panahon na yon, hindi na ako nakapag-isip ng kung ano-ano. Naririnig ko yung kapatid ko, nagdadasal siya, yung nanay ko, nagro-rosary siya. It's more of, hindi mo na masasabi na, Lord, ano ba to? Parang, it's more of, Us. not just saying na, Lord, save us. On my personal note, sabi ko sa sarili ko, if God would take us all. Wag not myself, na ako lang may iwan, but take us all. Parang mas makakaya kong mag-move on kung lahat kami wala. Kung magsusurvive ako or somebody from our family would survive, Maiiwan, makakawawa. Lalo na yung mama ko, Pero sabi ko. kamusta yung kapaligiran mo ng mga panahon na yun? May mga naririnig ka rin bang mga nagsisigawan? Yung namin, yung wala namang sigawan, all I heard is the wind, nagwiwisting, nakakabingi yung. Anong gusto mong i-impart sa mga viewers natin na dahil ikaw mismo, ikaw ang nakaranas ng talagang grabing karanasan, ano yung gusto mong i-impart sa mga viewers natin or maibahagi man lang na lesson na nangyari, life-changing sa buhay mo? For me, we have to move on. Hindi naman porke nadapa ka, mag-aantay ka na lang sa gobyerno. Mag-aantay ka lang ng mga relief, mag-aantay ka na lang ng kung anong aid. Gumalaw ka para sa sarili mo. You have to think kung after nito, ano ang gagawin mo? Paano ba magiging useful yung pagiging survivor mo? I, for myself, nung pumunta ako ng City Hall, nakita ko ang gulo-gulo. Sabi ko, there's no order. Babalik na lang ako kinabukasan kasi we need food. Nagluto kami nung gabi, pero dahil nabaha lahat yung pagkain namin. So sabi ko, pupunta ako ng City Hall, maghahanap ako, baka may makuha kaming tulong, pagkain naman lang, tubig, kasi walang-wala nga. Pero nung pumunta ako sa isang plaza sa amin, there was their German missionaries, medical missions, na hindi sila magkaintindihan ng mga local dun sa amin. So sabi ko, this is what I am going to do. Magiging interpreter ako sa German kasi English naman yung nila eh. Sabi ko dun sa German, ma'am, I can be your translator kasi natatagalan yung proseso eh. Isang patient lang, mabot sila ng 1 oras. So nung dumating ako doon, sabi ko, I could make myself use for this para makatulong na rin. Kasi kung iisipin mo lang na biktima ka, tapos hindi ka kikilos. So, ang magandang lesson na na-impart mo ngayon is kapag naging biktima ka, hindi mo pwedeng kaawaan yung You have to fight. Kailangan mo rin tumulong sa iba. So, nakakatuwa Kasi, yung binabahagi mo. Siguro at this point, do you have any last message to our viewers? Lalo na dun sa gusto mong maalala mula sa naging experience. Sa akin lang, sa mga tao na nakikinig sa akin ngayon, sa mga kaibigan ko dun sa Tacloban, isa lang dapat nating isipin, let's not put ourselves into a state of mind na biktima tayo kasi we can do something and more kung gagamitin natin na we are survivor, na kaya tayo binigyan ng second life, it's because there is a mission for us to do. So yung mga tao na nandun sa Tacloban, don't lose hope kasi there is hope by living, sabi pa nga. So kung kaya natin, kung naging survivor tayo, let's use this to a better use ng life natin. Parang
hindi lang tayo mag-aantay ng kung ano-ano, pero may magagawa rin tayo eh. More of let's take things positively. Yeah. Kung grabe man yung naranasan natin. Yeah, think about punta those- tayo in a positive way kung saan titingnan natin yung brighter side. At lalaban tayo, life goes on. At Panginoong Diyos para tayo ay tulungan at gabayan. So, nakakatuwang malaman, Alvin, no, ako mismo na-inspire mo ako ngayong umaga. So, maraming salamat na na-inspire mo kami lahat, hindi lamang ako, pati mga viewers natin, na patuloy lumaban sa buhay. At wag natin isipin na malaki yung problema natin dahil merong ibang tao dyan na mas mabibigat pa ang problema pero kinakaya nila. Particular na kayo. Yeah, mayroon akong friend, 16 sila sa family nila. Isa na lang siyang survivor. Nang makausap ko siya, nakatulala lang siya. Sabi ko, hey, ano bang problema mo? Paano kita matutulungan? Sabi niya, hindi pa daw siya kumain from Friday up to Sunday. Sabi ko, kain ka. Kumusta kayo? Sabi niya, kayo muna, kumusta kayo? Kumusta muna niya ako? Sabi ko, okay kami, kumpleto, pero sira yung bahay namin, wala na kaming negosyo, ganun. Sabi ko, ikaw, kumusta ka? Sabi niya, 16 kami. Isa na lang siyang living, isa na lang siyang survivor. Sa akin, antig ako kasi ako, I can still, kumpleto kami. Yes. This an And everything inspiration. happens for a reason. May purpose ang Panginoon kung bakit tayo nandito pa siguro. Meron pa siyang mga misyon na kailangan gawin to inspire others. At gusto lang namin magpasalamat mula sa People's Television Network at Good Morning sa pagpapaunlak mo ngayong umaga sa amin. At maraming salamat din, marami kang na-inspire. Of course, thank you so much for joining us this morning. Mga boss, yan po si Alvin de la Cruz, isang Yolanda survivor mula po sa Tacloban City. So, thank you so much.